Excited sa unang araw niya sa trabaho si Roxanne bilang architect sa Bianco Architectural Innovation Corporation sa Pasig City. Pagdating sa workplace ng mga architect ay napatingin lahat ng empleyado sa kanya. "Good morning po." Nakangiting bati niya. "Hi, what's your name? And how old are you?" Tanong ng matangkad na lalaking nakasuot ng bughaw na polo at itim na jeans. Lumapit to sa kanya. "I'm Roxanne Gonzalez, 25 years old and I'm a new architect. Kagagraduate ko lang last year and just passed the board exam." Pakilala niya. "Oh, fresh graduate ka pala. Anyway, I'm Dion." Pakilala naman ng lalaki. Kakamayan sana niya ito, ngunit may babaeng lumapit at namagitan sa kanila. "Since fresh graduate ka, dumaan ka muna sa pinakamababa. Dalhin mo ang sketch na to sa opisina ng CEO, Roxanne." Sabi ng babae, inutusan na siya. "Sige po." Anya at kinuha ang nakarol yung sketch paper. Nagpaalam din siya kay Dion. "Ganito pala rito, may seniority." Angil niya habang lula ng elevator. Pagdating sa 6th floor ng gusali ay kaagad niyang natagpuan ng opisina ng CEO. Nakabukas ang pinto kaya diretso ang kanyang pasok. Namataan niya ang lalaking nakaupo sa harap ng mahabang lamesa. "Good morning, sir." Bati niya habang palapit sa lalaki. Hindi to umimik at nakatitig sa binabasang papeles. Tumitig siya sa gwapo nitong muka. Nakasuot ito ng black suit, clean cut ang buhok at moreno. Matangos ang ilong nito, mapupula ang mga labi. "Sir, narito na po ang kailangan niyong sketch," sabi niya. Inilapag sa lamesa ang nakarol yung sketch. "Leave it here." Anito sa baritonong tinig. Maging boses nito ay gwapo. "Okay sir, aalis na po ako." Tumalikod na siya. "Wait." Pigil ng CEO. Muli siyang humarap dito. Saktong nag-angat ito ng muka at tinitigan siya. "Who are you?" Kunot noong tanong nito. "I'm Roxanne, sir. Newly hired architect po ako." Tumagal ng ilang segundo ang titig nito sa kanyang muka. "Ikuha mo ako ng orange juice sa cafeteria." Pagkuha na utos nito. "Yes, sir." Bago lumisan ay sinipat niya ang nameplate ng CEO na nakapatong sa lamesa. Nakaukit doon ang pangalan nito. Siya pala si Larkin Bianco, ang sikat na architect. Ang bata pa pala niya. Usal niya habang palabas ng opisina. Pagdating niya sa cafeteria ay nadatnan niya roon si Dion. Kumuha ito ng kape. "Hi Roxanne, nakapunta ka na ba sa opisina ng CEO? Oo, at humingi siya ng orange juice. Tura niya. "Fresh orange juice ang gusto ng CEO. Ikaw ang gagawa nun. Don't worry, I'll help you." Pumasok sila sa counter at nagbukas ng ref. Maraming orange roon. Kumuha siya ng ilang piraso at pinagagamit ang squeezer. Nang mapuno ang baso ay nagpaalam na siya kay Dion. "Mag-ingat ka Roxanne, baka mabitiwan mo ang baso." Sabi nito at hinatid pa siya sa labas ng cafeteria. "Salamat ulit." Nakangiting lumulan siya sa elevator at may nakasabay siyang dalawang babae. Nagmamaritesan. "Ang init ng ulo ng CEO ngayon, no? Nakakatakot humarap sa kanya." Bulong ng payat na babae. "Kaya nga umiwas ako na makasalubong siya eh." Sabi naman ng chubby na babae. Nang huminto ang elevator sa 6th floor ay nauna na siyang lumabas. Dinig niya na pinag-usapan siya ng mga babae. Mukha kang masungit ang CEO pero pogi pa rin. Kinikilig niyang wika habang papasok sa opisina ng CEO. Napahinto siya sa gitna ng opisina nang marinig niyang nagtaas ng boses ang CEO. May sinisermonan tong lalaki. "I told you to change the kitchen design before giving the final sketch to the client. It's your fault that the client canceled the contract and found a new architect." Gigil nitong sabi sa lalaki. "Sorry sir, nagahulo kasi ako sa oras." Mangiyak-ngiyak na depensa ng lalaki. "I don't need your excuses. Pack your things and leave my company now." Lumuhod na sa sahig ang lalaki. "Sir, please, huwag niyo po akong tanggalin. Pagbubutihan ko po sa susunod at hindi na ako papalpak. I don't need a hard-headed employee here. Get out." Tumayo naman ng lalaki at nagmamadaling lumabas. Samantala, natulala si Roxanne dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi lang pala masungit ang CEO, halimo rin. Natakot na tuloy siyang lumapit dito. "What are you standing there, lady?" Masungit nitong tanong sa kanya. Napakislot naman siya at tuluyang lumapit sa CEO. Ihahatid ko lang po ang juice niyo, sir." Kabadong sabi niya. At dahil sa nerbiyos ay nanginig ang kanyang kamay, kaya naalog ng husto ang baso ng juice. Natapunan ng juice ang sketch na hawak ng CEO.
What the hell? Asik nito. Napatayo na ito dahil gumapang ang juice at nabasari ng pants nito. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Natatarantang sabi niya at hindi malaman ng gagawin. Inilapag niya sa lamesa ang baso at nilapitan ng CEO. Dinukot niya ang panyo sa bulsa ng kanyang slack pants. Akmang pupunasan niya ang nabasang pants ng lalaki ngunit pinigil siya nito. Lumayo ka sa akin. Lumayo naman siya. Sorry talaga sir, papalitan ko na lang ang juice nyo. Hindi ang juice ang papalitan mo. Inangat nito ang nabasang sketch at may ilang parte na nasira. Hindi na mabasa. Palitan mo tong sketch na mas malinaw at malinis. I'll give you 1 week to do it. If you fail, you'll be fired. Understood? Sandali siyang natulala. Yes, sir. Tanging nawika niya. Alisin mong baso rito at kunin tong sketch. Don't show me your face without the new sketch with the same design or better. Opo, sir. Get out. Kinuha naman ni Roxanne ang baso at sketch na nabasa. Pagkawan ay nagmamadali siyang lumabas. Kainis. Kakasimula ko pa lang sa trabaho, matatanggal na yata agad ako. Mangiyak-ngiyak niyang sabi nang lula na siya ng elevator. 3 araw na nakalipas ay hindi pa rin natatapos ni Roxanne ang sketch na ipinaulit ng CEO. Nakailang ulit din kasi siya. Biyernes ng hapon pagkatapos ng duty niya ay nagtungo siya sa bahay ni Ivan, ang best friend niyang nurse na bakla. Beshi, may good news ako. Bungad ni Ivan nang pagbuksan siya nito ng gate. Ano yun, Beshi? Excited namang tanong niya at kaagad na pumasok. Matutuloy na rin sa wakas ang plano kong surrogacy. I have $1 million na at may discount pa ako sa ospital. Talaga? So, pinayagan ka na kahit single ka? Di ba bawal pa yan sa Pilipinas? Sabi mo nga, hirap kang kumbinsihin ng kilala mong doktor. Yes, technically illegal pa rin. Pero may kasunduan na kami ni Doc at ng facility. Private setup lang to. Labas sila sa anumang legal issues. May pinirmahan ako na nagsasabing ako ang sagot sa lahat ng risk at wala silang pananagutan kung may mangyaring komplikasyon sa'yo o sa baby. So parang ikaw lang talaga ang may full responsibility sa buong proseso? Exactly. Ako ang gagastos, ako ang legal parent, at ikaw ang surrogate. Pero hindi sila pwedeng madamay kung sakaling may aberya. Kaya nga sobrang ingat dapat tayo. Oo naman. So kailan tayo magsisimula? Bukas na. Napalis ang kanyang ngiti. Usapan kasi nila ni Ivan ay siya ang magiging surrogate nito. Pero parang nabibilisan siya at di pa handa. Bukas na ba kaagad? Kabadong tanong niya. Oo, at para fresh ka bukas, dito ka na matulog ngayon. Ipagluluto kita ng masarap na dinner. Pumasok na sila sa 2 palapag na bahay. Nakatira rin naman siya sa subdivision doon sa Pasig City kasama ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Magchat-chat lang ako kay mama at sasabihin dito ako matutulog. After lunch pa naman ang duty ko bukas. Anya. Very good. Thank you, Rox. Tumuloy na sila sa kusina at naghanda ng hapunan. Kinabukasan ng umaga ay sumama si Roxanne kay Ivan sa ospital. May duty ito kaya mag-isa siyang nagtungo sa tanggapan ng OB. Nagbabasa siya ng chat ng kanyang ina sa cellphone nang mabunggo niya ang lalaking kasalubong. Ay! Tili niya nang mabitiwan ng kanyang cellphone. Mabuti na lang at nasa luyo ng lalaki. Nahapit pa ng kamay nito ang kanyang bewang. Stop using your phone while walking. Sabi ng pamilyar na boses ng lalaki. Napatingala siya sa mukha nito at otomatikong tumulin ang tibok ng kanyang puso. Sir Larkin? Gililas niyang sambit nang makumpirma na boss pala niya ang lalaki. Nakunot ang noon nito, tila hindi na siya maalala. Do I know you? Pagkuha na itanong nito. Ako po si Roxanne, yung bagong architect niyo. Pakilala niya. Inalis din nito ang kamay sa kanyang bewang at ibinalik ang kanyang cellphone. I remember you. How's the sketch? May 2 days ka na lang. Seryosong sabi nito. Malapit ko na pong matapos, sir. Sa Monday ipapasa ko na yon. Confident niyang sabi. I'll wait for it. Nilagpasan na siya nito. Hinabol naman niya ito ng tingin. Matikas ito. Bagay na bagay rito ang itim na suit. Sungit, babait ka rin sa akin, boss. Nakangiting sabi niya. Pagkarating ni Roxanne sa OB clinic, agad siyang inasikaso ng staff para sa kanyang nakaschedule na intrauterine insemination o IUI procedure. Dinala siya sa isang malinis at sterile na procedure room kung saan may nakahandang gynae chair at mga stirrups.
Pakisuot na lang po ng gown na to, ma'am. Sabi ng nurse habang iniaabot ang sterile gown. Habang nagbibihis si Roxanne, ramdam niya ang konting kaba. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaibigang si Ivan na nais ng maging ama. Pagkatapos magbihis, pumasok siya sa procedure room at humiga sa gynae chair. Nilagay niya ang mga paa sa stirrups at inadjust ang posisyon para maging komportable. Pumasok ang OB doctor na may suot na gloves. May hawak ito na maliit na catheter at vials ng semilya. Roxanne, relax ka lang. Sandali lang to at hindi masakit. Sabihan mo lang ako kung may discomfort. Sabi ng doktor habang maingat na ini-inject ang sperm sample ni Ivan diretso sa loob ng kanyang uterus sa pamamagitan ng catheter na ipinapasok sa cervix. Naramdaman ni Roxanne ang bahagyang pressure. Habang nakahiga, naisip ni Roxanne na hindi siya ang nangangarap ng ganito. Pero bahagi siya ng isang malaking pag-asa para sa kaibigan niyang si Ivan. Pagkatapos ng procedure, dinala siya sa recovery room para magpahinga saglit. Nakahiga siya sa isang kama habang pinagmamasdan ng kisame at iniisip ang mga susunod na araw. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng nurse at ngumiti. Okay na po kayo, ma'am. Pwede na po kayo bumalik sa bahay. Pero magpahinga lang po kayo ng mabuti. Kung may maramdaman kayong kakaiba gaya ng matinding pananakit o pagdurugo, huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin. Ngumiti si Roxanne at tumayo. Napansin niyang medyo mahina pa siya kaya inalok siya ng nurse ng wheelchair papunta sa waiting area. Nang makita siya ni Ivan sa labas ng recovery room, agad siya nitong nilapitan. "Kamusta, Beshi?" Tanong ni Ivan na halatang excited. "Okay naman ako. Kailangan lang nating hintayin ang resulta at kung makakabuo ba tayo ng baby. Sana naman." "Excited na ako, Rox." "Ako rin. Pero sa totoo lang, nagugutom na ako, Ivan." Biro niya. "Sige, ililibre kita ng lunch." Sagot ni Ivan habang nilalakad nila palabas ang facility. Paglabas nila ng ospital, nagtungo sila sa malapit na fast food chain para kumain. Habang kumakain, biglang tumunog ang telepono ni Ivan. "Beshi, may problema tayo!" Sigaw ni Ivan na halatang nababahala. "Ano yun?" "Mali raw ang similang inilagay sa'yo kanina. Hindi galing sa akin." Napatingin si Roxanne sa kanya na puno ng pag-aalinlangan at takot. "Ano? Kanino raw?" "Hindi sinabi. Kailangan natin bumalik sa ospital agad." Tumayo si Ivan at iniwan ang kanilang pagkain. Nataranta si Roxanne ngunit dali-dali ring sumunod sa kaibigan pabalik sa ospital. Pagbalik nila sa gusali, inaway na ni Ivan ang staff na nag-assist kay Roxanne. Gusto nitong magdemanda. "Ivan, huminahon ka muna. Wala na rin tayong magagawa eh. Ipagdasal na lang natin na hindi mabuong semilya." Anya. "Kumalma, Besh. Ito lang ang pag-asa ko para magkaanak tapos pumalpak pa sila. At ikaw, paano ka? Ni hindi natin kilala kung sinong Poncio Pilato ang may-ari ng itinurok nila sa'yo. My God." "Aalamin natin. Just calm down, okay?" Kumalma rin si Ivan pero naiyak na. Nilapitan agad ni Roxanne ang staff ng OB nila at tinanong ang detalye ng sperm donor. Sa kaso nila ni Ivan, hindi confidential ang pagkakakilanlan ng donor dahil magkakilala sila at may malinaw na kasunduan sa fertility facility. Dahil hindi sila mag-asawa at bawal pa rin ang surrogacy sa bansa, napilitan si Ivan na gumastos ng malaki at dumaan sa komplikadong proseso upang maisakatuparan ng insemination. Kaya naman halos sumabog ito sa galit nang malamang may aberya sa procedure kanina. "Ma'am, sobrang sorry po talaga." Panimula ng staff, halatang kinakabahan. "Paano ba kasi nangyari yun? Akala ko ba alagan yung mga pasyente nyo rito?" "Opo, kaso magkasunod kasi ang schedule ng insemination kaninang umaga. May naunang donor tapos si Ivan. Sa pagmamadali po namin, hindi na namin napansin na nagkapalit po ng vial. Maling semilya pong naibigay kay Doc para sa inyo." Napamulagad si Ivan. "God, napaka-incompetent nyo naman. Nasaan na ngayon ang semilya ko?" Singhal nito sa kausap nila. "Na-administer na po sa isang pasyenteng babae na kasunod ng schedule nyo. Nagka-mix up po talaga. Hindi po namin agad napansin." Pandabog na lumabas ng silid ng OB si Ivan. Tila pinipigilan ang sarili na sumigaw sa galit. Naiwan si Roxanne, hindi makapaniwala sa mga narinig. "Teka lang, sinong tunay na may-ari ng similyang na iturok sa akin? May karapatan ba akong malaman yun?"
Tanong niya. Bakas ang tensyon sa boses. Hindi sa wala akong tiwala, pero gusto ko lang maging siguradong ligtas ako. Baka may genetic condition o anumang medical history ang donor. Napatingin sa isa't isa ang dalawang staff na naroon. Waring nag-aalangan kung dapat magsalita. Ma'am, confidential po kasi ang identity ng ibang donors, lalo na kung hindi sila kilalang kaibigan o relative ng recipient. Standard protocol po yun sa facility. Pero, tumigil to sandali. Tila nag-iisip kung lalabag ba ito sa patakaran. Dahil po sa nature ng pagkakamali, pwede namin i-request sa management na i-review ang file ng donor na na-administer sa inyo. Para lang po ma-verify ang medical background niya. Pero hindi po kami makakapagbigay ng personal na impormasyon. Hindi ko hinihingi ang buong identity ng donor. Ang kailangan ko lang ay katiyakan. Kung healthy ba siya, kung wala siyang history ng sakit sa pamilya, kung wala akong dapat ipangamba sa magiging anak ko if ever na mabuo ang bata sa sinapupunan ko. Tahimik muli ang staff sa kadahan-dahang tubango. Nauunawaan po namin. Sige po ma'am, gagawa kami ng incident report at ipa-follow up agad sa management ang request nyo. Kami na rin po mag-aasikaso ng request for medical screening copy ng donor. Pasensya na po talaga sa nangyari. Pakihintay na lang po muna saglit. Kakausapin lang po muna namin si Doc at ang management. Tahimik lang na naghintay si Roxanne, na natili siyang nakaupo. Hindi pa rin bumabalik si Ivan. Makalipas ang halos 30 minuto, bumalik ang dalawang staff na kausap niya kanina. May bitbit na folder. Inabot sa kanya ng isang babae ang folder. Ma'am, ito na po yung donor profile. Confidential po sana to. Pero dahil sa nangyari, we're making an exception. Sabi po ng direktorat ni Doc. Kausap na rin po nila si Ivan para mag-settle sa insidente. Salamat. Pero sana po, ingatan niyo pong impormasyon na nariyan, ma'am. Hindi po alam ng donor na sinabi namin sa ibang tao ang information niya. Yes, I will. Dahan-dahang binuksan ni Roxanne ang folder. Pagkabasa ng unang pahina at sa pangalan ng donor, nanlaki ang mga mata niya. Ang pangalan po niya ay Larkin Bianco. Sabi ng staff na tila nabasa na rin ang nasa files. Larkin? Gilalas niyang untag. Opo, yan po ang record niya. May kasama pong agreement letter sa folder. Sabi po ng donor kay Doc, once natanggap ng surrogate ang similya, kailangan daw pumirma ng surrogate sa agreement letter saka ito babayaran. Nagalit din po ang babaeng dapat ay surrogate mother ni Sir, pero nagkasundo na sila ni Ivan. Dagdag nito. Wait, oh my God, si Larkin nga. Nawiwindang niyang usal. Nanlulumong lumuklok siya sa bench. Kilala niyo po si Sir? Tumango siya. Iniisip niya kung bakit dumaan din ang boss niya sa ganoong proseso. Bading din kaya ito? O baka hirap magka-baby? O baka naman ayaw mag-asawa dahil saksakan nito ng sungit sa kumpanya? Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Paano kung makabuo sila ng baby? Diyos ko, paano niya pakikisamahan ang boss niyang gwapo nga ang sungit naman? Dahil sa nervyos ay nakiusap siya sa ubi at sa staff nito na wag munang ipaalam kay Larkin kung kanino napunta ang sinila nito. Malalate na siya sa trabaho kaya nagpaalam na rin siya kay Ivan. Pagdating sa BAIC building ay kaagad siyang inutusan ng lalaking architect na dali ng isang kahong papeles sa opisina ng CEO. Kainis, ang malas ko talaga. Bakit kasi ako laging inuutusan nila? Palibhasa bago lang akong hired, ginawa na akong pambala sa kanyon. Nako, pag tumagal ako dito, gaganti ako sa inyo mga luma kayo. Usal niya habang papasok ng elevator. Pasara na sana ang pinto nang may humabol. Si Larkin. Tumuli na ang tibok ng kanyang puso nang makita ang kanyang boss. Good afternoon, sir. Pilit ang ngiting bati niya rito. Dalawa lang silang sakay ng elevator kaya pinagpapawisan na siya ng malamig. Ano yung dala mo, Roxanne? Tanong ni Larkin na lalong nagpakabog sa kanyang dibdib. Mga papeles po. Dadalhin ko raw po ito sa opisina niyo, sabi ni Architect June. Kabilang ka ba sa team ni Architect June? Ho? Wala naman po akong team, sir. Then what are you doing here in my company? My architects have 6 teams and they handle different projects. Kuhan kasi wala pa naman pong sinasabi si Architect June kung saang team ako. Inuutusan lang nila ako ng kung ano-ano. Nagpasa na po ako ng mga sample sketch ko kay Architect Julia. At sabi niya, kailangan ko pa raw po mag-improve bago nila ako isama sa team projects. Napabugan ng hangin ng lalaki. Hindi pa rin pala namamatay ang seniority rito sa kumpanya. Since my father died, my mom took over the company.
And she forgot how to handle the employees. Anito, halatang dismayado. Tinitigan niya ang gwapong boss. Normal lang naman po ata na hasain muna ang baguhang architect bago isalang sa actual projects. Architects didn't sell themselves, but their designs and skills. Mapasa ka sa akin ng latest designs mo. Malapad siyang umiti. Mas maganda yon, direct na sa boss. Yes sir, isasabay ko na po sa pagpasa ng pinaulit yung sketch sa Monday. Hindi na ito umimik. Nang huminto ang elevator ay pinauna pa siya nitong lumabas. Kahit sa pagpasok sa opisina nito ay siyang nauna. Saan ko po ilalagay itong kahon ng papeles, sir? Ilabas mo sa kahon ng mga papeles at ayusin sa file cabinet. Utos naman ni Larkin. Umupo na ito sa harap ng lamesa. Opo, sir. Lumapit siya sa 5-layer na file cabinet at naghanap ng espasyo para sa bagong papeles. Maya-maya ay may dumating na lalaki. Si Kenneth, ang assistant ng CEO. May inabot itong naka-folder na papeles kay Larkin. Nagpunta ka na ba sa ospital kanina, sir? Tanong ni Kenneth. Yes, nagsubmit na ako ng Similia for surrogacy. I'll give you the details. Ikaw na mag-follow up sa doktor para sa update ng proseso. Ani Larkin. Natigilan naman si Roxanne at inigihan ang pakikinig sa usapan ng dalawang lalaki. Kaya pala nakita niya sa ospital kanina si Larkin. Nag-process nga pala talaga ito para sa surrogate. Yes, sir. Ano naman ang plano niyo sa babae once successful ang surrogacy? Usisa ni Kenneth. Ipapamonitor ko siya sa doktor at nurses hanggang sa mga anak siya. Then I'll take the baby. Paano kung hindi ibigay ng babae ang bata? Nakausap ko ng doktor. They found a woman who's willing to accept my 10 million offer to carry my baby. Aware dapat ang babae na surrogate mother lang siya. Once pumirma siya sa agreement letter na iniwan ko sa doktor, wala siyang hahabulin sa akin. The baby is mine. Grabe, gumastos pa kayo ng 10 million? Bakit hindi ka na lang mag-asawa? I don't need a wife. I just want an heir. Okay, aalis na pala ako. Kaya pala. Gusto lang pala niya ng anak. Ayaw pala niyang mag-asawa. Ani Roxanne sa isip. Sinipat niya si Larkin. Seryoso itong nagbabasa ng papeles na iniwan ni Kenneth. May something talaga sa lalaking to. Hindi na matapos-tapos ni Roxanne ang ginagawa dahil panay ang sulyap niya sa kanyang boss. Maya-maya ay biglang tumayo si Larkin at naghubad ng coat. Isinuot nito ang polo. Humantad ang macho nitong katawan. Nang humarap ito sa kanya ay napatili siya. What the? Gulat ding gulalas nito nang makita siya. Tumalikod naman siya. Sorry po. Promise wala akong nakita, sir. Nandito ka pa pala. I thought you already left. Sabi nitong namimilog ang mga mata. Kwan, tinatapos ko lang tong ginagawa ko, sir. Iwan mo na yan at lumabas ka na. Magbibihis ako. Galit ng utos nito. Iniwan naman niya ang mga papeles at umalis bitbit ang kahon. Grabe, ang hot niya. Kinikilig niyang usal. Lunes ng tanghali ay nagtungo si Roxanne sa opisina ng CEO para ibigay ang natapos niyang sketch. Dinala na rin niya ang 5 sample designs na request nito. Malapit na siya sa opisina nang masalubong niya si Julia. Saan ka pupunta, Roxanne? Nakatikwas ang isang kilay na tanong nito. Napahinto siya at nakangiting hinarap ang malditang babae. Sa opisina po ng CEO, turan niya. Ano naman ang gagawin mo ron? At ano yung dala mo? Patingin? Itinago niya sa kanyang likuran ang nakaroll yung sketches. Hindi po pwede, para lang po ito sa CEO. Ako ang in charge sa newly hired architects, kaya dapat lahat ng kilos nyo alam ko. At dapat pinapakita nyo muna sa akin ang mga designs nyo. Nagtaas na ito ng tining. Pero, wala nang pero. Akin na yung dala mo. Pinilit nitong makuha ang sketch niya. Julia! Tigil naman ni Larkin na napalabas ng opisina nito. Hinarap ito ni Julia at biglang bumait. Sir, itong si Roxanne kasi, ayaw niyang ipakita sa akin ng sketch niya para masuri ko. Sayang kasing oras niyo kung basta na lang niya ipapasa sa'yo tapos ire-reject niyo lang din. Katwiran nito. Ako ang nag-request kay Roxanne na magpasa ng sample sketch niya sa akin. At may pinaulit akong sketch sa kanya na nabasa nung nakaraang linggo. Pero sir, leave Roxanne alone, Julia. Or leave my company. Asik ng CEO. Walang imik namang umalis ang babae, pero pinasadahan pa ng mahayap na tingin si Roxanne. Come here, Roxanne. Tawag ni Larkin. Sumunod naman siya sa CEO. Hinintay niya itong makaupo sa harap ng lamesa nito bago niya nilapitan. Ibinigay niya muna ang inulit niyang sketch.
Yun po ang final sketch kapalit ng nasira ko, sir. Sabi niya habang nakatayo sa harap ng lamesa. Maupo ka muna. Anito. Lumuklok naman siya at kabadong naghintay sa hatol ng boss. Binuksan na ni Larkin ang sketch at seryosong tinitigan. Wait, did you change the kitchen design of this sketch? Maya-maya'y tanong nito. Opo, sir. Kasi feeling ko hindi bagay na sobrang layo ng kitchen sa lobby. At saka ang backyard garden na spacious. Ginawan ko ng optional outdoor kitchen. Huwag po kayong mag-alala. Pinacheck ko po yan sa papa ko na nasa Japan. Anya. Your father is an architect too? Manghang saad nito. Yes po, 10 years na siya sa Japan at nagtatrabaho sa malaking construction firm. Bakit hindi ko sumunod sa kanya? Susunod din po ako pero kailangan ko muna ng experience. Malapit na rin kasing mag-retire si Papa. What about your sample designs? Pagkawan na itanong nito. Ibinigay naman niya rito ang nakaroll yung maliliit na sketch paper. Heto po, 6 pong designs yan ng bahay. May 3D digital design din ako niyan, nasa cellphone ko. Kinuha nito ang sketches at isa-isang tiningnan. Ilang taon ka nang magsanay gumuhit ng house design? Tanong nito pagkuwan. Bata pa lang po ako, gumuguhit na ako ng kung ano-ano. At tinuturuan din ako ng papa ko. Ang una kong ginuhit ay interior designs ng mga bahay. Nakagawa na rin ako ng physical mini house at saka digital designs. Naging hobby ko na rin po ang pagguhit. And how old are you now? 25 na po ako. I'm just 5 years older than you. But your skills are almost on my level. Nawindang siya at ginumpo ng hindi mawaring galak. Ibig niyo po bang sabihin ay pasado sa inyong designs ko? Excited niyang tanong. Sandali siya nitong sinipat. Yes, and I'm impressed. I don't understand why Julia didn't assign you to our teams. Halos mangisay si Roxanne sa kilig. Salamat, sir. Akala ko talaga walang kwentang designs ko kasi walang feedback si Miss Julia. Tapos sabi niya hindi pa raw ako pwedeng isalang sa projects. Mariing umikting ang panga ng binata. I assigned Julia to handle interns and newbies because she's one of the top architects in the company. Refusing your skills is suspicious. Maybe she knew you would surpass her. Ho? Meaning ay insecure lang sa akin si Miss Julia? That's right. And I won't allow her to ruin your career. My company needs your skills. Lalo lamang siyang natuwa. Pwede na po ba akong magsimulang magtrabaho sa team ni Architect June? Doon ko po sana gustong ma-assign kaso utusan pa lang po nila ako. No, you will work with me first. I have a solo project for a foreign client. Ako lang kasi ang gusto niyang hahawak ng project. Matagal ang project to dahil hotel at resort. I think your designs are a good fit for this project. Wow! Kailan po ako magsisimula, sir? You can start now. Isasama kita mamaya sa Tagaytay para sa project area survey. Sige po, magla-lunch lang po ako. Okay, aalis tayo mamayang 2:00. Opo, sir. Tumayo na siya at nagpaalam. Nang makalabas ng opisina ay napasayaw sa tuwa si Roxanne. Tama ang papa niya. Magugustuhan ng kahit na sino ang designs niya. Nagbunga rin ang ilang gabing pagpupuyat niya. Mag-isang kumakain sa employees lounge si Roxanne nang napitan siya ni Dion. Roxanne, totoo ba na ikaw ang napili ng CEO na makakasama niya sa Tagaytay project? Usisa nito. Oo. Kanina lang niya sinabi. Wow, congrats! Napakaswerte mo. Salamat. Hindi ko nga rin ito ini-expect eh. Nakita ko ang sample designs mo sa opisina ni Miss Julia at hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang napili ng CEO. Good luck ha! Tumabang ang kanyang ngiti nang mapansin si Julia na pumasok. Lumapit pa ito sa kanya. Good luck din sa career mo, girl. Wala pang architect na nagtagal kasama ng CEO. Yung gumawa ng designs na natapunan mo ng juice, natanggal na sa trabaho. At alam mo ba na ang architect na yun ang pinakamahusay sa kumpanyang to? He worked abroad for 10 years. And you? A fresh graduate without experience? Good luck na lang talaga sa'yo. Mataray nitong sabi sabay talikod. Lumapit ito sa coffee machine. Umupo naman sa tapat niya si Dion. Huwag kang paapekto sa kanya, Roxanne. Insecure lang yan. Basta ako naniniwala ako sa kakayahan mo. Pabulong nitong sabi. Napangiti siya. Salamat, Kuya Dion. May tiwala rin naman ako sa skills ko. Ganyan ang confidence. Dito kasi sa kumpanya natin, hindi maiiwasan ang lamangan. Para kang humaharap sa digmaan araw-araw. Paunahan din dito kung makakuha ng malaking project. Hindi lang skills sa architecture ang kailangan dito. Dapat mahusay rin ang communication skills mo.
Naintindihan ko. Magaling ata ang mentor ko. Sino naman ang mentor mo? Ang papa ko, architect siya sa Japan. Wow, kaya pala ang husay mo. Japan is one of the best when it comes to architecture. Totoo yan, kuya. Kalahating oras lang ang pahinga pagkatapos kumain ay sumama na si Roxanne kay Larkin. Naiilang siya sa binata dahil silang dalawa lang ang sakay ng kotse nito at ito ang driver. Nakaupo siya sa tabi nito. Saan ka nakatira, Roxanne? Tanong ni Larkin na bumasik sa katahimikan. Palabas na sila ng Metro Manila. Sa Delapas po, dun sa bagong Rojas Subdivision. Turan niya. Magkapit-bahay lang pala tayo. Sa lumang Rojas Subdivision ako nakatira. Manghang tinitigan niya ito. Wow, ang lapit niyo lang pala sa amin. Dapat nga po, dun kami titira sa lumang subdivision. Kaso naubusan kami ng slot. Pre-selling ang nabiling property ni Papa at siya mismo ang nag-design ng bahay. Is your family okay? Oo naman po. Elementary teacher ang mama ko. 2 lang kaming magkapatid. Graduating na rin sa college ang kapatid kong lalaki at architecture din ang kurso. You're lucky. You have a family kahit malayo ang tatay mo. Anito, baka sa tinig ang lungkot. Bakit po? Hindi mo masaya ang pamilya nyo? Hindi okay ang parents ko. And my dad passed away last year. Nagkalabuan sila ng mami ko dahil sa babae. Nakamuntis ng ibang babae ang daddy ko. Pero pinaglaban ni mami ang karapatan na makuha ang kumpanya ni daddy. Sa mami ko pa rin nakapangalan ng kumpanya dahil under to ng conjugal agreement. Binigyan lang ni mami ng pera ang kabit ni dad para sa bata. Nagpirmahan sila ng kasunduan. Kwento nito. Meaning, hindi pa na ililipat sa pangalan mong kumpanya? Not yet. My mom gave me some conditions to finally obtain the company's rights. Ano pong condition? O sisa niya? Naaaliw na siya dahil kusang nagkukwento sa kanya si Larkin. Hindi ito sumagot nang tumunog ang cellphone nito na nasa dashboard. Sinagot nito ang tawag. Anong balita, Kenneth? Tanong nito sa caller. Assistant nito ang kausap. Nabuhay naman ang kaba ni Roxanne nang maalala ang tungkol sa surrogacy. Paano ibinalik ng doktor ang 10 million? Akala ko ba nakahanap na sila ng surrogate mother? Iritabling saad ng binata sa kausap sa kabilang linya. Nagatungan pa ang kaba ni Roxanne at naisip na baka sinabi ng doktor ang totoo tungkol sa similya ni Larkin. Nagchat kaagad siya kay Ivan at inutusang kausapin nito ang doktor. Sige, balitaan mo ako kapag may update na sa babaeng nakatanggap ng similya ko. Paggawa na isabi ni Larkin, pinuto na nito ang tawag at nag-focus sa pagmamaneho. Are you married, Roxanne? Maya-maya itanong ng binata. Napakislot pa siya at sinipat ang boss. No sir. Turan niya. What about boyfriend? Wala rin since birth. Tipid siyang umiti. Hindi na umimik ang binata. Pagdating sa Tagaytay ay sekretary lang ng foreign client ang nakausap nila. Nasa US kasi ang amo nito pero babalik din sa susunod na linggo. Nagpasama lang silang mag-survey sa 10 hectares property na pagtatayuan ng hotel at resort. Do you have a better idea for this area, Roxanne? Tanong ni Larkin habang nakatanaw sila sa malawak na lupain. May naisip na akong design para sa resort na papasok sa western style na gusto ng client, sir. Sabi niya. Mauna ang resort kaya mag-focus tayo ron. Ang hotel ay 4 stories lang, pero merong 90 rooms. Kasama ng ibang facility ron. We will work together with the hotel plan. Okay, excited na ako magsimula. Napapangiti sabi niya. Nagtataka naman siya sa biglang pananahimik ni Larkin. Nang tingnan niya ito ay nagulat siya nang maaktuhang nakatitig ito sa kanyang muka. Umalab tuloy ang kanyang pakiramdam sa pisngi at biglang nagurumentado ang kanyang puso. Baka nagugutom ka na, sir. Magmerienda muna tayo. Anya, madistract lamang sila pareho. Umiwas naman ang tingin ng binata. May restaurant na malapit dito. Let's go. Anito paggawan. Sumunod na siya rito. Naisip niyang ilibre ang kanyang boss bilang pasasalamat dito. Pagpasok nila ng restaurant ay pinaghila pa niya ng silya ang binata sa napili niyang lamesa. Pili ka ng gusto mong kainin, sir. Ililibre kita. Sabi niya nang makaupo sila. Are you sure? Wala ka pang sweldo ah. Anito. May allowance ako na pinadala ni Papa. Gusto ko lang magpasalamat kasi binigyan mo ako ng magandang opportunity sa kumpanya mo. Dinig ko mapili ka pagdating sa taong makakatrabaho sa project. Okay, hindi naman ako malakas kumain. Nagbukas na ito ng menu. Binuksan din niya ang hawak niyang menu pero imbes na pumili ng pagkain, ay mas gusto niyang pagmasdan ng kanyang amo.
Naglaho ang takot niya rito nang mapagtanto na may mabuti rin tong puso. Kumislot siya nang mabaling sa kanya ang tingin ni Larkin. May nakasulat bang menu sa mukha ko, Roxanne? May sarkasmong tanong nito. Wala sir. Nag-iisip lang ako kung anong orderin kong food. Naiilang niyang sabi at ibinabari ng tingin sa menu. Pwede mo nang simulan ng pagguhit ng design para sa outdoor at indoor swimming pool ng resort. Ang gusto ng client, maaliwalas ang ambience. Paggawa na sabi nito. Sige po, kukuha po ako ng mga materyales mamaya sa office. Nang makapili ng pagkain ay sinabi na niya sa naghihintay na waiter. Nasabi na rin ni Larkin ang order nito. Pagkatapos kumain ay bumalik din sila sa Maynila. Dahil inabot na sila ng traffic, hinatid na ni Larkin si Roxanne sa kanilang bahay. 6:00 na rin kasi ng gabi. Salamat sir. Bukas na lang ako kukuha ng materyales at pwede ko namang gawin ng sketch maghapon sa workplace ko. Sabi niya nang makababa ng kotse. No problem. Pero madaling mong bahay niyo. Wala atang tao. Anito. Lumabas siguro ang mama ko at kapatid. May susi naman ako ng gate at bahay. Okay. Agahan mo bukas para masimulan na natin ang plano sa hotel. Opo sir. Salamat ulit. Kumaway pa siya sa binata. Umalis din to. Bubuksan na sana niya ang gate nang may dumating na sasakyan. Kotse ni Ivan. Bumusina pa ito kaya nagmadali siyang mabuksan ng gate. Beshi, kanina pa ako tumatawag sa iyo Ani Ivan. Nakalabas na ang ulo sa bintana ng kotse. Busy ako Isinama ako ng boss ko sa Tagaytay. Anya. Nang mabuksan ng gate ay ipinasok naman ni Ivan ang kotse nito. Kagad itong bumaba. Bakit nakasimangot ka na naman, Ivan? Tanong niya sa kaibigan. Nagdadabog na ito. Kasi naman naiinis pa rin ako. Paano na ang dream baby ko? Kulang ang gusto kong magdala ng anak ko, Beshi. Excited pa naman ang parents ko kasi magkakaapo na sila. Palatak nito. Niyaya na niya ito sa loob ng bahay. Malay mo, hindi mabuo si Milyang na ilagay sa akin. Paano nga ako mabuo? Maghihintay pa tayo ng ilang taon. Hay. Pero teka, alam mo na ba kung sinong may-ari ng similyang nalagay sa'yo? Matabang siyang umiti at hinarap ang kaibigan. Oo, sinabi sa akin ng doktor at staff niya. Anya. Sino? May record ba siya sa ospital? Ang totoo, ang may-ari ng similya ay ang boss ko. Seriously? Nalaki pa ang mga mata ni Ivan. Teka, sino palang boss mo? Pagkawan na tanong nito. Si Larkin Bianco. OMG! Yung hot architect na nag-trending dahil sa magandang design niya ng concert arena? Yes, at natatakot ako, Beshi. Nangihinang lumuklok siya sa couch. Tinabihan naman siya nito. Bakit ka matatakot? Ang yaman ng pamilya ni Larkin. Ang mami niya isang congresswoman. At balita ko itatakbo senadora sa susunod na eleksyon. Teka, bakit kaya gusto ni Larkin ng surrogate? Ayaw ba niya mag-asawa? Kumibit balikat siya. Anak lang ata ang gusto ni boss. He's cold but I like him. Kinikilig niyang sabi. Tinapik siya ni Ivan sa kanang balikat. Gaga, huwag kang ma-inlove kay Larkin. Paano kung mabuntis ka at malaman niya? Di malabo na mabuong pangarap kong baby. Maghanap ka na lang ng ibang babae, Beshi. Baka mabuo rin yung nilagay na similya mo sa ibang babae. Di ba nagsettle na kayo? No way. Ikaw lang ang gusto ko, Beshi. Saka nagkausap lang kami pero it doesn't mean na gusto ko na siyang maging ina ng anak ko. Niyakap pa siya nito. Maya-maya ay dumating na ang kanyang ina at kapatid lula ng kotse. Sinalubong nila ang mga ito. Namalengke pa pala ang mama niya at maraming bit-bit pagbaba ng kotse. Tinulungan na niya to. Kanina ka pa ba rito, anak? Tanong ni Olivia, ang kanyang ina. Kararating ko lang po, ma. Anya. Nagmano siya sa ginang matapos makuha ang 2 eco bag sa kanang kamay nito. Nagmano rin dito si Ivan. Kamusta na ang trabaho mo, anak? Hindi ka pa rin ba nabibigyan ng project? O sisa ng ginang? Meron na po, ma. At kasama ko mismo ang boss ko. Nagagalak niyang sabi. Wow, ibig sabihin ay nagustuhan niya ang designs mo. Opo, ma. Congrats, ate. Deserve mo yan. Sabi naman ni Ronnie, ang kanyang kapatid. Bumaba na ito ng kotse na siyang nagmaneho. Kabibili lang ng papa niya ang kotse na cash. Mumurahing brand lang naman yon pero brand new. Thanks, bro. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-angat ko sa trabaho, pwede kang maging intern sa kumpanya ng boss ko.
Anya. Ipagdadasal ko na magtagal ka sa kumpanya niyo, ate. Pagkuha na isabay na silang lahat pumasok ng bahay. 2 linggo pa ang lumipas, naging abala na sa trabaho si Roxanne dahil nadagdagan ang project ni Larkin. Isinasama pa rin siya nito, at habang madalas ang pagsasama nila, ay lalong nahuhulog ang loob niya sa binata. Tanghali ng Lunes ay nagulat siya nang lapitan siya ni Larkin sa kanyang workplace. Bakit po, sir? Takang tanong niya. Come with me in my office, Architect Roxanne. Sabi lang nito, umalis din kaagad. Tumayo naman siya at sumunod sa binata. Tumabi siya rito sa elevator. Natapos mo na ba ang mother plan ng hotel para sa Tagaytay project? Tanong nito. Opo, sir. Ipapasa ko na po sa iyo bukas. Good. Gagawa na natin yun ng blueprint para masimulan na ang construction. Nag-close na rin ako ng deal sa partner nating construction company. Pero tanghali na pala. May ipapagawa pa po ba kayo sa akin, sir? Sinipat niya ang oras sa suot niyang relong pambisig. Nothing. I just want to invite you for lunch. Magla-lunch tayo, sir? Manghang-untag niya. Yes. Nagpabili kasi ako ng food kay Kenneth at naparami. Naalala ko, 2 beses mo na ako nalibre ng merienda. It's my turn this time. Anito at biglang humiti. Nawindang siya dahil sa pambihirang pagkakataon ay nasilayan niya ang ngiti ng suplado at masungit niyang amo. Salamat pero baka machismis tayo nito. Naiilang niyang sabi. No one dares talk behind my back. At wala akong pakialam kahit ano pang sabihin ng ibang empleyado. Malapad siyang humiti. Maya-maya ay biglang umalog ng malakas ang elevator kaya nawalan siya ng balanse. Nayakap naman siya ni Larkin at sumandal ito sa dingding. Anong nangyayari? Kabadong tanong niya. I think it's an earthquake. Anito. Maya-maya rin ay tumigil ang pagyanig, ngunit nag-iwan naman ng aftershock sa puso ng dalaga. Nakalapat ang isang palad niya sa matipunong dibdib ni Larkin. Mahigpit naman ang yapos nito sa kanya, kaya dinig niya ang tibok ng puso nito. Lalabas na ba tayo, sir? May konting aftershock pa. Stay close to me, Roxanne. Hintayin nating humito ang elevator. Sige po. Yumakap din siya rito at nawili habang nakahilig ang ulo sa dibdib ng kanyang amo. Bigla namang huminto ang elevator at bumukas ang pinto. Nagulat siya nang makita ang mga taong nag-aabang sa labas. Kusa rin siyang lumayo kay Larkin. Sir, lumindol po. Hindi po ba kayo lalabas ng gusali? Tanong ng isang lalaki. No need. Kumalma na ang lindol. Ani Larkin. Nawindang si Roxanne nang hawakan siya nito sa kanang kamay at hinila palabas ng elevator. Sir, ang kamay ko. Sabi niya habang nakabuntot sa binata. Binitiwan din nito ang kanyang kamay. Sorry, I forgot my role here in the company. Seryosong sabi nito. Mahina siyang tumawa. Ano po ba sa akala mong role mo rito? I thought I was your boyfriend. Hindi niya napigil ang malakas niyang tawa. Marunong ka rin palang magbiro, sir, ha? Pero paano yan? Nahuli tayo ng ibang empleyado na magkayakap sa elevator. Don't mind them. Alam naman nilang lumindol at iisipin nila na aksidenteng nayakap kita. Binuksan na nito ang pinto ng opisina at pinauna siyang pumasok. Wala pa bang empleyado na nakatrabaho mo ng matagal, sir? Katulad sa akin na palagi mo kasama? O sisa niya habang patungo sila sa lamesa ni Larkin? As a partner architect, no one. Matagal na ang 2 linggo. Si Kenneth lang ang tumaga sa akin kasi magkaklase kami ng high school. Kaya pala komportable kayo mag-usap ni Sir Kenneth. Pero baka hindi rin ako magtatagal. May mga palpak din akong designs. You passed my standards, Roxanne. Your skill is a gem, and I don't want to waste it. Magsisisi ako kapag nawala ka sa akin. Natitigilang nilingon niya ang binata na naglalabas ng pagkain mula sa malaking lunch bag. Iba ang dating sa kanya nang huling sinabi nito. Napansin nito ang pagtulala niya at bigla nitong kinatok ang kanyang bumbunan. Mahina lang naman. Hey, Roxanne, are you okay? Napapiksi naman siya. Oo, okay lang ako. Anya, tinulungan na niya ito sa pag-aayos ng pagkain. May nakatabing plato at kutsara si Larkin pero dahil isa lang ang plato, sa lunchbox na siya kumain. Hindi siya makapag-focus sa pagkain dahil hindi siya makamove on sa sinabi ni Larkin. Paano pala kung maisip ng papa ko na isama ako sa Japan? Maghahanap ka ba kaagad ng kapalit ko, sir? Tanong niya, madistract lang ang sarili. Kung wala akong mahanap na kasing husay mo, siguro hindi na lang. Ayokong ma-stress ulit sa partner na matigas ang ulo. Tura nito. Paano ang projects mo?
Mahihirapan ka kung mag-isa ka. Hindi na siguro ako tatanggap ng project. I will stay here and do my job as the company's CEO. Pero bago ka magpasyang magpunta sa Japan, bibigyan kita ng dahilan para wag umalis. Ano pong dahilan? Mataman siyang tumitig dito. Tinitigan din siya nito na may kalakitan. Hihikitan ko ang sahod na magiging offer ng employer mo sa Japan. I think sahod lang naman ang habol ng karamihang nagtatrabaho abroad. Maybe you will consider my offer. Natawa siya. Ang advance mo mag-isip, sir, ah. Please, kung tayong dalawa lang, tawagin mo ako sa pangalan ko. It feels awkward to me every time you call me sir or boss. Sabi nito na nagpawindang sa kanya. But I'm just your employee, Sir Larkin. Not now. I found you my safe person to be with me all the time. Honestly, I rarely trust people, even my family. Nalunok niya bigla ang malaking hiwa ng karne ng baka. Sinundan niya yon ng pag-inom ng orange juice. Bakit pala ang ilap mo sa ibang tao, sir? O sisa niya pagkuwan? Because I'm scared of betrayal, and I hate people hiding secrets from me. Natigilan si Roxanne nang maisip na may lihim din siya kay Larkin, ang tungkol sa surrogacy nito. May nag-traitor na ba sa'yo? Anya. Aside from my parents, I have relatives who fake their behavior in front of me. And behind my back, they are waiting for my downfall. Marami sa kaanak ng daddy ko ang nag-aasam na makuha ang kumpanya namin. Lalo na nang sumikat pa ito at nagkaroon ng malaking stocks. Teka, paano mo nasabing pinagtaksilan ka rin ng parents mo, sir? They lied to me many times, acting okay in front of me. Late na nila sinabi sa akin na hindi na pala sila nagkakasundo at gusto nang maghiwalay. I considered lying as part of betrayal. I was fooled by my own parents. That was a painful part of being a child of parents who can't protect your peace of mind. Kahit kasi sabihin nila na hindi dapat nalalaman ng anak ang problema ng parents, malalaman at malalaman pa rin kasi nakikita ng anak ang sitwasyon, nararamdaman ng mali. It's affecting the kid's mental health. Tapos magugulat ka na lang, hiwalay na ang parents mo. And you're just an option for them to force themselves to stick together. Emosyonal nitong kwento. Nadadala sa emosyon ng binata si Roxanne kaya pinigil niya ito sa pagkukwento. Sapat na ang mga nalaman niya para maintindihan at mas makilala niya ito. Naiintindihan kita, Larkin. Kapag may time pa tayo, pwede kang magkwento sa akin. Sa ngayon ay kumain na muna tayo para hindi masira ang appetite mo. Anya. Tumango naman ito. Thanks for listening, Roxanne. No worries. Kain na. Dinagdagan niya ang ulam nito. Kumain naman to. Pagkatapos kumain ay tumambay pa si Roxanne sa opisina ni Larkin. Nireview kasi nila ang survey sa bagong project nila sa Cavite City. Maya-maya ay dumating si Kenneth. May dalang balita na nagpainit sa ulo ni Larkin. Paano hindi mo kontak ng doktor ang babaeng nakatanggap ng similya ko? Gigil nitong tanong sa assistant. Magulo pong kausap ang staff ng OB. Wala kanina ang doktor kaya hindi ko nakausap. Babalik na lang ako next week. Ani Kenneth. What about the cash I offered? Nasa akin pa rin. Ibibigay ko lang yun once pumirma sa agreement ng babae. At sabi mo nga, hintayin muna nating mabuntis ang babae bago papirmahin ang agreement. Pero nagamit na ang similya ko. Opo. Nabitiwan ni Roxanne ang hawak niyang sketch at nilingon ang dalawang lalaki. Abot lalamunan na ang kanyang kaba at hindi pa rin makapagpasya kung magtatapat na ba siya sa binata. Uusigin ko ulit ang doktor kapag naka-duty na siya. Pagkawan ay sabi ni Kenneth. Kumpal pa kang surrogacy at hindi nabuntis ang babae, titigil na tayo. Sige na, balikan mo ng trabaho mo. Sabi naman ni Larkin dito. Nataranta na si Roxanne nang balikan siya ni Larkin sa lamesa. Nakalimutan na pati niya ang kanyang ginagawa kanina. Natitiyak niyang hindi magtatagal, matutuntun din siya ng dalawa. Hindi habang buhay ay maiiwasan ng OB at ng mga staff, pati ng management ng ospital si Larkin. Nakita mo na ba ang blueprint ng restaurant, Roxanne? Tanong ng binata. Saktong nahawakan niya ang hinahanap nitong blueprint kaya ibinigay niya rito. Eto na. Anya. Thanks. Isasama natin to sa blueprint ng hotel. Ano pala yung napag-usapan niyo ni Kenneth? Dinig ko ay surrogacy. O sisa niya? Oo. Matagal ko ng plano ng surrogacy para magkaanak. Bakit? Wala ka na bang balak mag-asawa? Ngumiti na may sarkasmo si Larkin. I think marriage isn't for me. I don't even believe in destiny. Naisip ko na pwede naman ako magkaanak nang hindi kailangan matali sa isang lifetime commitment to the opposite sex. Ang kailangan ko lang naman ay ang magmamana na kung anong meron ako.
Naging sarado lang ang puso mo sa usaping pamilya kasi hindi ka naging masaya, sir. Pero hindi lahat ng pamilya ay katulad ng sa inyo. Oo, maraming failed marriage, pero kung ikaw ang nakaranas ng broken family, magiging motivation mo dapat yun para protektahan ng bubuin mong pamilya. Ikaw mismo ang pipili ng pamilyang gusto mo. You're right, but I'm surrounded by manipulative relatives. Even my mom wants to control my future. Kung ayaw mong may nagkokontrol sa'yo, patunayan mo na kaya mong maging matagumpay na walang nakikialam sa desisyon mo. Sa huli kasi, ikaw lang ang magbubuhat ng buhay mo, hindi ang ibang tao. Ilang sandaling naghari ang katahimikan at napansin ni Roxanne na hindi gumagalaw si Larkin sa kanyang tabi. Nang bigla niya itong harapin, ay nagulantang siya dahil sobrang lapit na nito sa kanya. Seryoso ang titig nito sa kanyang muka. Sorry sir, dumagal na ako. Naiilang niyang sabi. Aatrasan na siya ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Thanks for your wonderful words, Roxanne. You're always giving me a good atmosphere. Paanas nitong wika. Ngumiti naman siya. Nang may kumatok sa pinto ay kusa na siyang lumayo kay Larkin. Bumalik na rin ito sa harap ng lamesa nito. Come in, sabi nito sa kumakatok. Maya-maya ay may pumasok na magandang babae. Nakasuot ng purple dress at itim na 3 inches sandals. Hi Larkin, are you busy? Nakangiting bungad ng babae. Lumapit pa ito sa binata at akmang hahalik sa pisngi nito. Pero pinigil to ni Larkin. What are you doing here in the office hour, Rian? Tanong ng binata sa malamig na tinig. Tumawa ng pagkakang babae. Why are you so cold to me, huh? I'm your fiancé. Napasulyap si Roxanne sa babae na nagpakilalang fiancé ni Larkin. In your dreams, I never agreed to your father's business proposal, Rian. But your mom agreed. Yumaka pa ito sa likuran ng binata. Iritang-irita naman si Roxanne, kaya sinadya niyang ihulog sa sahig ang malaking ruler na gawa sa kahoy. Naglikha yun ng ingay. Oh, may tao pala dito. Who is she? Ani Ryan, napalingon kay Roxanne. Tumayo na si Larkin. She's my project partner, one of my talented architects. Can you please go out first, miss? Hayaan mo muna kami mag-usap ni Larkin. Sabi ng babae. Tinitigil lang ito ni Roxanne at tinitimpi ang kanyang gigil. Ikaw ang umalis, Rian. You're not invited here. Nakakaabala ka sa trabaho namin. Pagtataboy naman ng binata sa bisita, itinulak nito sa likod ang babae. Hey, what are you doing, Larkin? Protesta ni Rian habang pinapalabas ng CEO. Nang makalabas ang babae ay naglock ng pinto si Larkin. Bakit mo naman pinalayas ang fiancé mo, sir? Amuse niyang tanong sa binata nang balikan siya nito. She's not my fiancé. Gigil nitong wika. Pero maganda siya ha, halatang mayaman. And a spoiled brat. Dugtong nito. Natawa siya. Ang harsh man naman sa magandang babae. I can't see her beauty. Mas maganda ka pa inside and out. Natigilan siya at napatitig sa binata. Pagkuwan ay malapad siyang umiti na may pagmamalaki. Kinabukasan ng umaga ay excited na nagtungo si Roxanne sa opisina ni Larkin. Nakapagpasya na kasi siya na aminin sa binata ang tungkol sa surrogacy. Ngunit hindi siya natuloy sa pagpasok nang maabutan ang binata na may kausap na ginang. Nakikipagtalo pa. What happened to you, Larkin? I told you to stop that surrogacy. Just marry Rian instead. Sabi ng ginang. Nakatayo lang ito sa harap ng CEO na nakaupo sa harap ng lamesa. Mom, how many times do I have to tell you that I will not marry Rian? Giit naman ng binata. Ano bang ayaw mo kay Rian? Her family is successful business owner, and they can help you boost your knowledge in business. Only Rian is capable of being your wife. She's sweet, caring, and... But I don't like Rian, Mom. Shut up, Larkin. I'm tired of your excuses. Ayaw mo mag-asawa tapos malalaman-laman ko naglaan ka ng 10 million for surrogacy? I won't accept that. But if you insist, I will make a decision. Ibibigay ko lang sa'yo ang buong rights at assets ng kumpanya kung magpapakasal ka kay Rian. Mom, you promised to give me this company once I earn double from the original stocks and have an heir. Napapatay yung sabi ni Larkin. Yes, but your surrogacy plan changed my mind. Mag-aanak ka na lang sa babaeng hindi mo kilala. Bakit hindi na lang kay Rian? At least, we know her family background. Even if my surrogacy fails, I will not marry Rian, Mom. Magpapakasal lang ako sa babaeng gusto ko. Yun lang naman ang gusto niyo, di ba?
ang magpakasal ako at magkaanak. Bakit hindi na lang kayo maging masaya para sa anak niyo? Hindi niyo na nga ako nabigyan ng peace of mind since bata ako. Hanggang ngayon ba naman gusto niyo pa rin akong diktahan? Tapos magtataka kayo kung bakit ganito kalamig ang pagkatao ko. You and Dad made me like this, Mom. Natigalgal ang ginang. Sorry, Larkin, but my decision is for your future. Pagkuha na depensa nito. My future, my rule. Tama na. I won't change my mind. Tumalikod na ang ginang at lumisan. Lumayo naman sa pintuan si Roxanne at hinintay na makaalis ang mommy ni Larkin. At dahil sa kanyang narinig ay nabuhay ang kanyang takot at nagpa siyang wag na lamang sabihin sa binata ang tungkol sa surrogacy. Biyernes ng umaga ay nakasabay ni Roxanne si Larkin sa elevator patungo sa opisina nito. Roxanne, are you okay? Tanong ni Larkin. Okay lang naman ako, sir. Magkasunod ang puyat ko kaya hindi pa ako nakakabawi ng tulog. Matamlay niyang turan. Apektado pa rin kasi siya ng chismis na ikakasal na umano si Larkin. I told you, don't pressure yourself. Natapos na natin lahat ng blueprint sa Tagaytay Project. Yung sa Cavite, next week na natin itutuloy yung plano. Kasi baka may mabago sa desisyon ng client. Pero sabi mo magsisimula ng construction ng Tagaytay Project next week. May aayusin pa ako sa additional facility na request ng client. Take your time. May hahabol naman natin yun eh. Bukas pala pupunta tayong Tagaytay. Inibita tayo ni Mr. Smith for dinner with his wife. Ha? Bakit kasama ako? Of course. We're partners, right? Gusto rin kitang ipakilala sa wife niya. Hangang-hanga siya sa designs mo. Nakangiting saad nito. Humarap pa nga ito sa kanya. Napaatras naman siya dahil sobrang lapit na nito. Ngunit nasalo ng dingding ang kanyang likod. Sir, baka may nakaabang na tao sa labas at maabutan na naman tayo sa awkward na sitwasyon. Anya. Ayan ka na naman sa Sir Roxanne. Call my name, okay? Anito. Itinukod pa nga nito ang isang kamay sa gawing kaliwa niya kaya lalong nagkalapit ang kanilang mga muka. Pansin ko, naghihinoti ka na at palagi nakangiti, Architect Larkin. Sa'yo ko lang to nagagawa, Architect Roxanne. I'm happy while I'm with you. Akamang itutulak niya ito sa dibdib, ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay. Napatitig na lamang siya sa mga mata nito. Larkin, na-appreciate ko ang paglapit mo sa akin at proud ako na napapasaya kita. Pero malito. Kinakabahang wika niya. Paano mali? Ikakasal ka na. Bahagyang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay at lalong inilapit ang mukha sa kanya. Roxanne, since I met you, you're the only woman I want to stay by my side. You make me calm and happy. I don't know how to express myself, but one thing I know is I like you. Paanas nitong pahayag. Ganoon naman na paghuhuramentado ng kanyang puso at hindi na nakapagsalita hanggang sa huminto ang elevator. Lumayo na si Larkin nang bumukas ang pinto. Let's go. Yaya nito at nagpatiunang lumabas. Sumunod naman siya sa opisina nito. Kinabukasan ng hapon ay nagyaya na si Larkin papuntang Tagaytay. Nagulat si Roxanne dahil binilhan pa siya nito ng magarang dress. Bakit mo pa ako binilhan ng dress? Okay naman tong dress ko ah. Sabi niya na mabuksan ang kahon ng damit. Kararating lang niya roon sa opisina ng CEO. Mas bagay sa'yo yung pinabili kong silver dress. Isuot mo na nang makaalis na tayo. Anito. Kinuha naman niya ang damit. Sige na nga, sandali magbibihis lang ako. Pumasok na siya sa banyo dala ang damit. Napangiti siya dahil tila sinukat at saktong-sakto sa kanya ang damit. Inilugay lamang niya ang gabewang niyang buhok na maalon para bumagay sa damit. Nag-retouch din siya ng makeup. Are you done, Roxanne? Tanong ni Larkin mula sa labas ng banyo. Oo, lalabas na ako. Tugon naman niya. Nang lumabas siya ay nakaabang na si Larkin. Nagpalit din ito ng grey tuxedo. Nakangiting sinuyod siya nito ng tingin. Wow, you're gorgeous, dear. Puri nito. Malapad siyang umiti at hindi maitago ang kilig. Okay na bang itsura ko, boss? Tanong niya. I'm satisfied. So, shall we go? Paggawa na yaya nito, inalok nito ang kanang braso sa kanya upang kapitan niya. Humawak din siya rito at sabay na silang lumabas ng opisina. Mabuti at nagsiuwian na mga chismosang empleyado. 5:00 na rin kasi ng hapon. Wala silang driver kaya si Larkin ang nagmaneho. Traffic na. Hindi ba tayo malilate sa dinner? Ani nang makaupo sa tabi ng binata. 8:00 ang sabi ni Mr. Smith.
Ang asawa niyang Pinay mismo magluluto ng dinner kaya special. Nito. Teka, saan ang venue ng dinner? Sa mismong bahay ni Mr. Smith dun sa property na tatayuan ng resort. Along the road lang yun. Nagmaniobra na ito ng sasakyan. Bahay pala nila yon? Akala ko naman private resort yun. Ako rin ang nag-design ng bahay nila. Wow, kaya pala ang ganda. Milyonaryo kasi sa London si Mr. Smith. Ang swerte ng asawa niya, no? Ngumiti lang ang binata. Dahil sa buhol-buhol na traffic ay nakatulog na sa biyahe si Roxanne. Nang magising siya ay nasa Tagaytay na sila, saktong 8:00 ng gabi. Inalalayan pa siya ni Larkin pababa ng sasakyan. Salamat. Ane nang makababa ng kotse. Bahagya rin kasi siyang nahilo. Sinalubong na sila ni Mr. Smith at binati. You're on time, guys. My wife just finished cooking. Sabi nito, may edad na rin to. Thank you for your dinner invitation, sir. You're such a generous client. Sabi niya sa Ginoo. No worries. Let's get inside. Paanyaya nito. Sumunod naman sila ni Larkin. Pagdating sa malawak na lobby ng bahay ay sinalubong na sila ni Liza, ang Pinay nurse na asawa ni Mr. Smith. The dinner's ready. Let's proceed to the dining. Yaya naman ng ginang. Dumiretso na sila sa malawak ding dining area na tila kainan ng royal family. Puno ng sari-saring putahe ang mahabang lamesa. At habang naghahapunan ay napag-usapan nila ang itatayong resort. Pumapak lang ng seafood si Roxanne at hindi uminom ng wine. Pero si Larkin ay napasubong uminom ng whiskey na alok ni Mr. Smith. Mahina ata sa alak si Architect Bianco, Roxanne. Sabi ni Liza. Oo nga po, bihira ko rin siya makitang uminom ng alak o kahit wine. Anya, magkatabi sila ng ginang sa upuan. Makalipas ang 1 oras ay nagreklamo na si Larkin na inaantok. Dito na kayo magpalipas ng gabi, Roxanne. Nagpahanda ako ng 2 kwarto para sa inyo. Ani Lisa. Sige po, salamat. Ihahatid ko po muna sa kwarto niya si Larkin. Sabi niya. Okay, ipapahatid ko na kayo sa kawaksi. Huwag na po, kaya ko na pong akayin si Architect, ma'am. Magpahinga na rin po kayo. Nilapitan na niya si Larkin at inakay patayo. Nalasing ka na, sir. Bulong niya rito. I'm not drunk. Kilala pa kita, Roxanne. Sabi nito sa malamyos na tinig. Napangiti siya. Pero kailangan mo nang matulog. Ihahatid na kita sa kwarto. Nang maglakad siya ay naglakad na rin to. Dumadala si Larkin ng malasing. Kumukulit din. Habang patungo sila sa guest room ay panay ang halik nito sa leeg niya. Boss, wala ka na nga sa wisyo. Nangahalik ka na. Konti na lang makakapasok din tayo sa kwarto mo. Anya. Roxanne, do you believe me? Tanong nito sa garalgal na tinig. Believe for what? Na gusto kita. Oo, naniniwala ako. Pero hindi niya natuloy ang sasabihin nang itulak siya ni Larkin papasok ng kwarto. Sinipa nito ang pinto pasara at sinundan din siya. Napatili siya nang yakapin siya nito at isinama pahiga sa kama. Larkin, lasing ka na. Kinakabahang usal niya. No, not really. The alcohol boosts my confidence to confess to you. I love you, Roxanne. Paus nitong pahayag habang nakadagan sa kanya. Tumuli naman ang tibok ng kanyang puso nang maghalo ang pananabik at kabarito. Pero ikakasal ka na kay Rian sa babaeng napili ng mami mo. No, I didn't agree yet. Walang kasal na magaganap. Kung may gusto man akong pakasalan, ikaw lang ang babaeng yun, Roxanne. I would rather lose the company than lose the woman I love. Just tell me you love me too, and I'm all yours, my dear. Titig na titig siya sa mukha ng binata, at sa pagkakataong yon ay nabuo ang kanyang pasya na palayain ang sigaw ng kanyang puso. Handa na rin siyang ipagtapat ang kanyang sekreto. Larkin, unang kita ko pa lang sa'yo ay crush na kita, kahit na masungit ka. And knowing you love me is an honor to me. Mahal din kita, Larkin. Pagtatapat din niya. Malapad itong umiti. Those are the most beautiful words I heard from you, Roxanne. Paus nitong sabi. Ayaw mo ng secrets, kaya may aaminin ako. Ako ang naudlot ang kanyang pagsasalita nang bigla siya nitong siilin ng marubdob na halik sa mga labi. Ginupo na ng maalab na sensasyon ang kanyang buong sistema at natuksong tumugon sa halik ng binata na nauwi sa mas mainit na tagpo. Dahil tanghali nang nagising si Roxanne, hapon na sila nakabalik ni Larkin sa Maynila. Hinatid na siya nito sa kanilang bahay.
Wala rin naman silang pasok. Magpahinga ka na, Architect Roxanne. Huwag ka nang gagala. Sabi ni Larkin nang maihinto nito ang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Saan naman ako gagala? Sunday ngayon, baka maisipan mong mamasyal. Okay lang kung kasama mong pamilya mo. Makakagala pa ba ako? Ang sakit ng kasukasuan ko. Then save your energy for Monday. We will have another dinner date. Date? Amuse niyang untag. Yes, I want to make our relationship official. Pero paano pinipilit ng mami mo na kasal? I called her yesterday. Sinabi ko na kung ipipilit niya ang kasal na gusto niya, iiwan ko ang BAIC. Hindi niya ako pwedeng takutin sa mana dahil kaya ko magpatayo ng sarili kong kumpanya. Seryoso ka ba, Larkin? Bigla naman siyang ginupo ng kaba. Of course, may malaking ipon na ako sa bangko. Enough to start my own architecture firm. May sariling bahay na rin ako. Asawa na lang ang kulang at anak. Nakangiting tinitigan siya nito. Natawa naman siya. Maya-maya'y naisip niyang sabihin kay Larkin ang tungkol sa surrogacy. Larkin, may sasabihin pala ako. Anya. Ano yun, dear? Magsasalita na sana siya, ngunit biglang tumunog ang cellphone ng binata na nasa dashboard. Sinagot nito yun ng naka-loudspeaker. Yes, ma'am. Sabi nito sa caller. Larkin, where are you? Hintay ako nang hintay sa iyo kagabi. Inimbita ko pa naman for dinner si Rian at daddy niya. Palatak ng ina nito sa kamilang linya. Ma'am, I told you, I have dinner with a client. Please, itigil niyo ng kahibangan niyo. Hindi ako magpapakasal kay Rian. Shut up. Uulit-ulit na lang tayo. Umuwi ka ngayon din at mag-usap tayo. Fine, uuwi na ako. Pinutol na nito ang tawag. Umurong na naman ang lakas ng loob ni Roxanne at bumalik ang kanyang takot. Kung ipipilit niya ang relasyon nila ni Larkin ay magiging problema niya ang mommy nito. Umuwi ka na, Larkin. Sabi niya. Pero may sasabihin ka pa sa akin, di ba? Nakalimutan ko na rin. Hindi naman yun importante. Okay, sige. Magpahinga ka na at magkita na lang tayo sa office sa Lunes. Tumango siya. Binuksan na niya ang pinto at bumaba. Umalis naman kaagad si Larkin. Lunes ng umaga ay pumasok pa rin sa trabaho si Roxanne kahit masama ang kanyang pakiramdam. Kauupo lang niya sa harap ng kanyang lamesa nang lapitan siya ni Kenneth. Roxanne, pinapatawag ka ng CEO sa office niya. Sabi nito. Dumating na pala siya? Yes, kararating lang. Sige, pupunta na ako. Sumunod na siya kay Kenneth. Kayo na ba ni Larkin, Roxanne? Maya-maya ay tanong ni Kenneth nang lula na sila ng elevator. Napatitig siya rito. Ang totoo ay hindi pa siya sigurado kung opisyal na ba niyang boyfriend si Larkin. Lasing kasi ito noon sa Tagaytay. Nanliligaw pa lang sa akin si Larkin. Anya paggawan. Napangiti si Kenneth. Sagutin mo na siya para tuloy-tuloy ng pagbabago niya. Para naman hindi na siya palaging galit sa mundo. Natawa siya. Pansin ko nga, ibang-iba na ang aura ni Larkin ngayon kumpara nung unang beses ko siyang nakita. Pero dinig ko sa usapan niyo ni Larkin na nagbayad siya ng babae para sa surrogate. Hindi pa kami nabigyan ng maayos na update ng doktor. Pero sa palagay ko, hindi na interesado rin si Larkin kasi binawi na niya ang pera. Ginupo naman siya ng kaba. Paano kung buntis na yung surrogate mother? Kumabit balikat ang lalaki. Siguro kukunin na lang ni Larkin ang bata at babayaran ng surrogate mother. Hindi pa rin kasi nagpaparamdam yung babae eh. Ayon sa staff ng doktor na kausap namin. Pero matutuloy kaya ang kasal niya kay Rian? Hindi sumagot si Kenneth nang tumunog ang cellphone nito. Huminto naman ang elevator at bumukas. Lumabas na sila at sinagot ni Kenneth ang tumatawag dito. Sorry madam, baka busy lang si Larkin. Pero narito po siya sa office. Anito sa kausap. Nagatungan ang kaba ni Roxanne nang maisip na maaaring mami ni Larkin ang kausap ni Kenneth. Pagdating sa opisina ni Larkin ay nagulat siya nang salubungin siya nito na may hawak na pompon ng pulang rosas. Hinalikan din siya nito sa mga labi. Good morning, my dear. Flowers for you. Nakangiting sabi nito pagkatapos ng halik. Tulalang kinuha niya ang bulaklak. Salamat. Balisang wika niya. Lumapit naman sa kanila si Kenneth. Boss, papunta na rito ang mami mo. Tumatawag daw siya sa'yo pero hindi mo sinasagot. Batid nito. Napalis ang ngiti ng binata at naging uneasy. Let her come. Salubungin mo siya sa pintuan. Okay, boss. Bumalik naman sa pintuan ng office si Kenneth. Dahil sa nervyos ay inatake na naman ng pagkahilo si Roxanne.
Lumapit siya sa lamesang nasa gilid ng bintana at inilapag doon ng bulaklak. Tiniis niya ang kanyang hilo. Are you okay, Roxanne? Tanong ni Larkin. Nilapitan pa siya at niyakap buhat sa likuran. Oo, okay lang ako. Pero mas mabuti siguro kung babalik na ako sa workplace ko. Darating ang mommy mo. Baka magalit siya kapag nakita ako. Don't worry. I'll tell Mom about our relationship. She has nothing to do with it. Pero, lalo lamang siyang nahilo at hindi na makapag-focus. Maya-maya ay dumating na nga ang mommy ni Larkin. Larkin, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, ha? Tanong ni Suzy, ang ina nito. Naaktuhan sila nito na nakayakap sa likuran niya si Larkin. Mom, I was in the bathroom when you called. Ani Larkin, hawak na ang kamay ni Roxanne. So, totoo nga na may relasyon kayo ng partner mong architect. But wait, she looks pale. Nabibingi na si Roxanne at sumidhi pa ang kanyang pagkahilo, hanggang sa tuluyang magdilim ang kanyang paligid. Roxanne! Sigaw ni Larkin at nasalo siya ng mga bisig nito. Yun ang huling naramdaman niya. Nagkamali ulit si Roxanne, ngunit nasa silid na siya ng ospital. Nanghihina siya at may konting hilong nararamdaman. Namataan niya si Kenneth na kapapasok lang ng kwarto. Mabuti gising ka na, Roxanne. Sabi nito nang makalapit. Si Larkin, nasan siya? Gumaralgal ang tinig na tanong niya. Bumalik siya sa office at kinausap ang mami niya. May dumating din kasing kliyente at gusto siyang makausap. Pero babalik siya kaagad dito. Maya-maya ay dumating si Ivan. Doon pala siya dinala sa ospital kung saan naka-duty ang kanyang kaibigan. Pero tapos na ang duty nito at nakabalit na ng damit. Nagpaalam naman si Kenneth. Beshi, hinimatay ka raw. And I just read the doctor's findings. Eksairadong sabi ni Ivan nang malapitan siya. Anong sabi ng doktor? Beshi, you're pregnant. Sabay pa kayo ng babae na lagyan ng similya ko. Buntis na rin siya. Susuportahan ko siya hanggang sa mga anak. Pumayag naman siya. Talaga? Masaya siya para sa kaibigan. Ngunit bahagyang nilukob ng kaba ang kanyang puso nang maisip ang kanyang sitwasyon. Masyadong komplikado ang lagay nila ni Larkin. Oo, pero nasabi mo na ba sa boss mo na sa'yo napunta ang similya niya? You told me nililigawan ka na ni Larkin at may nangyari sa inyo. Oo, pero lasing siya nun. Nililigawan niya ako kaso hindi ko pa nasabi ang tungkol sa mix-up vial niyo. Pero sasabihin ko na mamaya pag bumalik siya. Kung hindi lang sana nagka-mix-up ang sperm niyo, hindi sana ako ganito ngayon. Nakakatakot pa ang mommy niya. Pinipilit siyang ipakasal sa iba. Akmang uupo siya, ngunit muli siyang nahilo. Inalalayan siya ni Ivan at napayakap siya rito. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Larkin, kasunod si Kenneth. Is it right, Roxanne? You're pregnant? Tanong ni Larkin sa matigas na tinig. Pinukol din ito ng mahayap na tingin si Ivan, na tila na misinterpret ang eksena nila. Oo, pero... You fooled me. Buntis ka na kaagad. Kailan lang may nangyari sa atin? You allowed me to touch you for what? Para ipanagot sa akin na pinagbubuntis mo? Galit ng kastigo nito. Larkin, hindi. Ikaw ang first time ko. At alam kong alam mong... First time? Are you kidding me? And who's the father of your baby? That man? Itinuro nito si Ivan. Nilamon na ito ng galit at akmang susuntukin ng kaibigan niya. Ngunit niyakap niya si Ivan. Pinigil din ito ni Kenneth. You made me sick, Roxanne. Kapag nakalabas ka na rito, kunin mo na mga gamit mo sa kumpanya ko. At huwag ka na magpapakita sa akin. You're fired. Asik nito. Natatarantang nilapitan niya ito. Larkin, please maniwala ka. Ikaw ang ama ng dinadala ko. Anya, hindi na rin masabi ng maayos ang gusto niyang sabihin dahil sa nerbiyos at pagkahilo. Enough! Hindi ako tanga para maniwala sa kalokohan mo, Roxanne. Stay away from me. Gaya ka rin nila. Liar! Iniwaksi nito ang kanyang kamay at nagmamadaling lumisan. Sumunod naman dito si Kenneth. Nanlulumong lumuklok siya sa gilid ng kama at napahagulgol. Tinabihan siya ni Ivan at niyakap. Sorry, Beshi, hindi na ako nakapagsalita. Nasyak kasi ako sa galit ni Larkin. Napagkamalan ata niya ako na boyfriend mo. Anito, lalaking-lalaki naman kasing tingnan si Ivan, kaya walang mag-aakala na pusong babae ito. Wala kang kasalanan, Beshi. Hindi ko kaagad sinabi ang totoo kay Larkin. Nawalan din kasi ako ng chance at natakot ako nung nalamang ikakasal na siya. Anya,
Don't worry, I'll help you. Sasabihin ko sa Obi na ipagtapat na niya ang totoo kay Larkin para malaman na niya na ikaw ang surrogate niya. Pero text mo rin siya at ipaliwanag ang totoo. Baka mas madali niyang maintindihan. Tumango lamang siya at muling humagulgol. Samantala, nasuntok ni Larkin ang mesa pagdating sa kanyang opisina. Hindi na rin niya napigil ang paglayag ng kanyang mga luha. He closed his office to avoid visitors. Ngunit dahil sa sama ng loob niya, ay niyaya rin niya si Kenneth na magtungo sa bar. Doon ay nagpakalasing siya. Larkin, I think may mali kay Roxanne, sabi ni Kenneth. Nakaupo sila sa couch sa loob ng private room ng bar. Oo, may mali talaga. She's a liar. Paano siya mabubuntis kagad? Nung Sabado lang may nangyari sa amin. Iginiit pa niya na akong ama. Gigil niyang usal. Pero sinabi niya na ikaw ang first time niya. Hindi mo ba naramdaman yun? I was drunk that night, and I only felt pleasure and happiness. Nagsinungaling talaga siya. At yung lalaking kasama niya kanina, baka yun ang ama na dinadala niya. Pero kaibigan niyang lalaking yun, and he's gay. Nurse siya sa ospital na yun. Kilala ng pinsan kong nurse na babae yun. Dapat sana pinakinggan mo muna sila. Naniningkit ang mga matang tinitigan niya si Kenneth. Seriously? But how did Roxanne get pregnant if she doesn't have a boyfriend? Hindi umimik si Kenneth at sinagot ang tumatawag sa cellphone nito. Lumayo pa ito sa kanya at kinausap ang caller. Tumungga pa siya ng isang baso ng brandy. Nanlalabo na ang kanyang paningin, ngunit ramdam pa rin niya ang sakit sa kanyang puso. Patunay lamang yon na mahal niya si Roxanne. Larkin, may good news ako, ani Kenneth nang makabalik sa kanya. What? Iritableng saad niya. Buntis na ang babaeng nakatanggap ng similya mo. Kinumpirma ng doktor ang resulta at nakausap na raw niya ang babae. Ginupo naman siya ng kaba. And who's that girl? It's architect Roxanne Gonzalez. What? Are you serious? Hindi makapaniwalang untag niya. Yes, I am. Inamin ng doktor na nakiusap sa kanila si Roxanne na huwag ipaalam sa iyo ang identity niya. The surrogate procedure is a mistake. Nagkaroon ng mix-up. Hindi dapat si Milya mong ilalagay kay Roxanne, kundi yung sa kaibigan niyang bakla. Magkakademandahan daw sana, pero naseta na nila ang pagkakamali nila kay Roxanne at sa kaibigan niya. Yung dapat na surrogate mo raw ay okay na sa kaibigan ni Roxanne at buntis na rin. Ikaw na lang ang kailangan makausap ng ospital tungkol sa insidente. I don't care about the mix-up, as long as magkaanak ako. But I wonder, why did Roxanne lie to me? Maybe she's scared. Mag-usap na lang kayo. Napasintido si Larkin. At the same time ay napawi ang kanyang hinampo. Masaya siya na ang babaeng mahal niya ang nagdadala ng kanyang tagapagmana. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang pants, saktong may pumasok na mensahe mula kay Roxanne. Nag-text si Roxanne, sabi niya at binasa ang text ng dalaga. You're right, Kenneth. Inamin ni Roxanne na sa kanya napunta ang similya ko. I need to talk to her. Bigla siyang tumayo, ngunit ginupo siya ng hilo. Inalalayan na siya ni Kenneth. Umuwi ka muna at matulog. Bukas mo nakausapin si Roxanne. Anito. Sumunod na lamang siya rito dahil hirap na siyang ibalanse ang kanyang katawan. Nakalabas naman ng ospital si Roxanne at hinatid siya ni Ivan sa kanilang bahay. Sa halip na magpahinga, ay hindi siya mapakali at paulit-ulit na tinatawagan si Larkin, pero walang sagot. Kinabukasan ay nagtungo siya sa kumpanya ng binata. Anong ginagawa niyo sa gamit ko? Tanong niya sa mga kasama sa workstation nang mapansing naipon sa iisang kahon ng kanyang gamit. Nilapitan siya ni Julia. Pinaipon ko ng mga gamit mo kasi tanggal ka na rin naman sa trabaho. May nahanap na kaming papalit sa'yo, kaya wala ka ng lugar dito. Nakataas ang isang kilay na sabi nito. Pero kakausapin ko pa ulit ang CEO. Tumawa ng pagak si Julia. Kakausapin? Are you crazy? The CEO fired you. At kaya siya nagwawala kahapon ay dahil sa'yo. Don't be ambitious, Roxanne. Alam mong may fiancé na ang CEO. Nilalandi mo pa. At ngayon nagka-problema, magpapaawa ka? Huwag ka na magbakasakaling mabibigyan ka ng chance ng CEO. Kunin mo na mga gamit mo at umalis ka na. Hindi siya kumilos at tinitigan ng mahayap ang babae. Lalo naman itong nainis at kinuha ang kahon ng gamit niya at ibinigay sa kanya. Umalis ka na bago ka pa maabutan ng CEO. Asik nito. Nangangati na ang mga kamay niya na sabunutan ng babae.
Ngunit namataan niya si Larkin na kararating lang kasunod si Kenneth. Malalaki ang hakbang nito na sumugod sa kanila. Ikaw ang dapat umalis, Julia. Sigaw ni Larkin. Napalingon ng lahat sa CEO. Sir, good morning. Tinulungan ko lang naman si Roxanne na mahakot ng mga gamit niya. Patay mali siyang depensa ni Julia. Who told you to do that? Wala kang karapatang paalisin ang ina ng tagapagbana ng kumpanya ko. Ikaw ang maghakot ng gamit at umalis. You're no longer part of my company, Julia. Nataranta naman si Julia at napaluhod sa harapan ng CEO. Sir, 5 taon na ako nagtatrabaho rito, and I did my best to help you find the best architects. Please don't fire me. Samo nito. Since Roxanne worked here, I noticed your insecurity with her. Itinago mo pa ang designs niya para hindi ko mapansin. Para hindi ko makita na mas magaling siya kumpara sa'yo. I don't need employees with crab mentality here in my company. For your information, Roxanne is my future wife, and she's carrying my child. Kung sino man ang makita kong sinasaktan siya o iniinsulto, wala na akong ibibigay na chance at mawawalan kayo ng trabaho. Ayaw na ayaw ko rin na pinapairal niyo ang seniority sa mga bagong hired na empleyado. Imbis na tulungan niyo silang matuto, ginagawa niyo silang utusan. Oras na may inalila pa kayong baguhan, mananagot kayong lahat sa akin. Naintindihan niyo ba? Yes, sir. Panabay namang sagot ng mga empleyado. Guard, tulungan si Julia na mahakot ang mga gamit niya palabas ng kumpanya. Pagkawan na utos ni Larkin si gwardya. Tumaliman naman ang 2 gwardya. Napahagulgol na si Julia pero nilagpasan lang ito ni Larkin. Lumapit naman to kay Roxanne. Roxanne, I'm sorry for the misunderstanding yesterday. I thought you fooled me. Mahinahong sabi nito sa dalaga. Naluluhang napangiti naman si Roxanne. Sa wakas ay nalaman na ni Larkin ang tungkol sa surrogacy. Naintindihan ko, Larkin. May mali rin kasi ako. Hindi ko kaagad sinabi sa'yo na sa akin napunta ang similya mo. Hindi pa kasi kita lubos na kilala noon at aksidente ang nangyari. Nagkasundo kasi kami ng best friend kong si Ivan na ako ang maging surrogate niya. Kaya lang nagkagulo raw yung mga staff sa ospital. That was the time na nagkasalubong tayo noon sa ospital. What makes you hesitate then? Niligawan naman kita. Sinabi ko na mahal kita, di ba? Kasi natakot ako nung una. Lalo't nalaman ko na magbabayad ka ng 10 million sa surrogate at kukunin mo ang bata. Isa pa, narinig ko ang usapan ninyo noon ng mami mo. Ipapakasal ka niya kay Ryan. At kung tatanggi ka, babawiin niya tong kumpanya. Naisip ko na baka ipilit ng mami mo ang kasal at magkakagulo lang tayo. I felt hopeless that time at nasaktan ako kasi mahal na kita. Hinawakan siya nito sa mga kamay. Roxanne, I told you already. Mom can't force me to marry a woman I don't love. Hindi na niya ako pinilit kasi nga ayaw niyang lumayo ako sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na buntis ka at masaya siya. Gusto ka na nga niyang makausap ng personal eh. Kaya wala ka nang dapat nakatakutan. Sorry kung nagsinungaling ako, Larkin. Pero matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo ang totoo. Kaso palagi ako nawawalan ng pagkakataon at nauunahan ng takot. Kaya kagabi, nakiusap ako sa doktor na ipaalam na sa'yo ang pagbubuntis ko at para isalba ang relasyon natin. Alam ko na ang totoo dahil tumawag ang doktor kay Kenneth kagabi. Nabasa ko rin ang text mo. Busy lang ako nung tumawag ka kaya hindi ko nasagot. And I regret my behavior towards you. I'm really sorry, Roxanne. Nasaktan kasi ako sa akalang niloko mo ko. Okay na, Larkin. We need to move on. Wala kang kasalanan kaya huwag ka na mag-sorry, okay? This is a beautiful mistake, Roxanne. Gusto ng mama ko na kasuhan ko ang ospital. Pero sabi ko hindi na. Kasi ikaw at si baby ang pinakamagandang resulta ng pagkakamali. Na ayaw kong itama. Tumango naman siya at sabik siyang siniil ni Larkin ng halik sa mga labi. Dagdi naman siyang tumugon. Thank you, my dear. You made me the happiest guy on earth. Loving you is the best thing I do in my entire life. At bonus na binigyan mo pa ako ng anak. Masuyong wika nito pagkatapos ng halik. Salamat din dahil nakaranas ako ng napakagandang love story. It may have started with an accident, a mistake. But yes, it turned out to be the most beautiful mistake of my life. I love you so much, Larkin. Because you love me too. It's time for us to settle down, my dear. Bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at naglabas ng kaheta mula sa bulsa ng pants nito. Kanina pagising ko,
Ito kaagad ang naisip ko kaya pumunta kami ni Kenneth sa jewelry shop. Marrying you is the best thing to do today. I'm begging you, Roxanne. Please marry me. Pagkuwan ay sabi nito. Napangiti naman siya habang nakatitig sa singsing na nasa loob ng kaheta. You don't need to beg. Yes, I will marry you, Architect Larkin. Walang alinlangan niyang turan. Tumayo naman ito at kaagad na isinuot ang singsing sa kanyang palasinsingan. Pagkuwan ay muling naghinang ang kanilang mga labi. Umugong ang palakpakan ng mga empleyado na masaya at kinikilig silang pinanonood kanina pa. Let's go to my office then. Marami tayong pag-uusapan, Mommy Roxanne. Pagkuwan ay yaya ni Larkin. Okay, Daddy Larkin. Inakbayan siya nito at sabay na silang pumasok ng elevator. Magiliw pa itong kumaway sa mga empleyado at sumenyas na magsibalik na sa trabaho. Pagkatapos ng proposal ni Larkin kay Roxanne, ay namanhikan ang binata sa kanyang pamilya. Nangako naman ng papa niya na uuwi bago ang kasal. Tuwak-tawa rin ang mommy ni Larkin dahil magkakaapo na ito. At isang buwan lang ang lumipas ay ikinasal din sila sa simbahan. Tuloy pa rin ang mga projects ng mag-asawa. Pero pumirmi na lang sa bahay si Roxanne nang mga anak na siya sa panganay nilang lalaki. Minsan, ang mga pagkakamaling ayaw nating mangyari ang siya palang daan tungo sa pinakamasayang bahagi ng ating buhay. Hindi man perpekto ang simula, naging makabuluhan naman ang bawat hakbang. Dahil sa pagkakamaling yon, natutuhan nilang magmahal ng totoo, lumaban para sa tama, at magpatawad ng buong puso. Some mistakes are too beautiful to regret because they lead us to the right person at the wrong time, in the most unexpected way. At sa bawat mali na naging tama, may paalala ang tadhana. Hindi lahat ng pagkakamali ay dapat pagsisihan. Dahil ang iba, regalo lang na nakabalot sa gulo. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.